SGA players di masaya sa team? May gulo uli? Rich teams ayaw daw sa draft? Coach Roger ni Real Talk ang players. Pero kaya nag-video kalimutan mag-subscribe, click yung notification bell para update kayo dito sa ating channel. Kung inyong matatandaan na nagawan natin ng feature ang usapin sa posibilidad na mabuwag agad ang newest PVL team Strong Group Athletics dahil sa eligibility ng mga players na ito na makapasok sa paparating na PVL draft. Ngayon, mas nabigyan pa ito ng linaw sa inilabas na column ng manunulat na si Homer Saison kung saan ibinulgar niya rito ang nasabing kasunduan ng PVL at SGA na mistulang hindi nabanggit sa publiko. Malaki nga ang posibilidad na magkawatak-watak agad ang team na ito dahil sila pala ay mga temporary players lang ng team. Ito kasi ay matapos sumunong makipagkasundo ang PVL sa SGA na magtayo na sila ng team ngayong conference. Sa kasunduang, ang sagot lang ng SGA ay ang allowances at meals ng mga players. Dahil ang purpose lamang dito ng kumpanya ay tulungan muna ang mga Team B players at mga so-called out-of-school youths na may pakita ang skills hanggang sa makahanap nga ito ng permanent team sa PVL kung sakaling sila ay ma-draft. Ngunit hindi umano ito na-disclose sa publiko kaya pati ang mga players ng koponan ay di umano medyo nagre-reklamo na. Ilan sa mga hinaing umano ng mga players ay ang di pag-provide ng sapatos, di pagtanggap ng at least minimum salary o kahit ang winning game bonuses. Which kung titignan ay wala naman talaga sa napagkasunduan ng PVL at SGA kung ito nga ay totoo. Sa point of view ng isang manonood lang, medyo magulo at nakakalito ang arrangement na ito ng SGA at PVL na dapat talagang maiklaripika sa publiko at mga players upang malinawan ng lahat sa tunay na sitwasyon. Samantala, kaugnay rin nito, nabanggit sa column ng veteranong manunulat na di umano nakakarinig ito ng ilang bulong-bulungan na hindi lahat ng teams ay pabor umano sa darating na PVL draft. Partikular umano ang mga mayayamang teams na ang ilan ay medyo hindi welcome sa kanilang ideya ng darating na draft. Well, sila naman talaga ang least na makikinabang sa draft na ito, gayong hindi sa kanila mapupunta ang mga top players mula sa college. Pero ito ay isang hamon sa PVL na bumuo ng isang draft rules na papabor ang kahit na sino, mapamayaman man o mahirap. Marahil ito ang rason kung bakit sa nakaraang PVL conference, nabanggit ni Commissioner Sherwin Malonzo na ang ilan sa mga detalyeng binanggit niya ay hindi pa pinal at subject for change pa. Marahil dahil ilan sa mga teams ay tutol pa dito o ang iba ay may gustong isuggest sa rules ng draft. Samantala, speaking of new team, nasaksihan nga muli ng press ang iconic voice ni legendary Roger Gorayev sa unang laro ng Capital One. Kilala bilang no-holds-barred person si Coach Roger kapag siya ini-interview at talagang kitang-kita ito dito. Mahirap kasi lunukin para sa isang champion coach ang disastrous debut ng kanyang team na Capital One Solar Spikers matapos silang patumbahin ng Cherry Tigo crossover sa kanilang debut game. Given umano ang experience ng karamihan sa kanyang players ay medyo hindi ito sumang-ayon sa nais niyang mangyari sa koponan. Tila nawala na rin umano ng kumpiyansa mga players niya sa nasabing laro. Babala ni Coach sa kanyang mga players, huwag nilang hintayin ang worst part of Coach Roger. Marahil kung mangyari pa ang game na kung saan malalampaso sila, baka makita na natin ang umaalab na galing ng Coach Roger sa sidelines. Pag-amin pa ng coach kung sa paiyakan lang, kayang-kaya niyang paiyakin ng mga players pero hindi niya ito gagawin sa pro dahil alam niya na hindi ito maganda para sa mga players na hindi naman na mga batang paslit na kailangan pang turuan. So Dora, for support this channel, please subscribe, notification bell to be updated on my coming videos.